Hello teachers, aspiring dapat teachers, good day sa inyong lahat. Now let's continue answering and how to answer the TRF questions. Sa previous video natin, napag-usapan na natin ang parts ng TRF, ang apat na objectives ng TRF, ang rubric sa pag-check ng TRF, at ang method na ginagamit natin sa pagsasagot or yung ginamit ko na method, which is ang CPR method. Context, practice, and result. Reminders lang teachers, kahit hindi nababago ang objectives, posible na mag-iba ang prompt questions. Depende sa division office nyo. Pero don't worry, hindi yan lalayo sa objective, kaya kung alam mo ang objective, kaya mo sagutan kahit anong tanong. Okay, let's proceed to objective 7. Let's read. Review regularly personal teaching practice using existing laws and regulations that apply to the teaching profession and the responsibilities specified in the Code of Ethics for Professional Teachers. So teachers, kapag nakita nyo ang Objective 7, ito agad ang dapat pumasok sa isip natin. Code of Ethics, existing laws and policies, self-reflection, and professional growth. Hindi ito tungkol sa pag-memorize ng batas, about ito kung paano mo isinabuhay bilang guro. Okay, let's read the prompt question. How do you develop your teaching practice in accordance with existing laws, regulations, and the Code of Ethics for Professional Teachers? So, paano gagamitin ang CPR method? Okay, sa simula, ilahad mo kung saan ka nagturo at anong klaseng guro ka. Dito pa lang alam na ng evaluator na may teaching experience ka, may environment kang pinanggalingan, may context na agad ang sagot mo. So dito, yung sinagot ka as a former teacher at blah blah blah, then practice, ito ang pinaka-importante. Dito mo ipapakita kung paano mo sinunod ang batas at ethics bilang guro. From my answer, ito ang mga sample practices na nilagay ko, sinunod at isinabuhay ang Code of Ethics for Professional Teachers, tinrato ang lahat ng learners ng may respeto, dignidad at fairness, mahigpit na pagsunod sa DepEd Child Protection Policy, pagpapanatili ng safe, inclusive at respectful classroom, paggamit ng non-punitive at child-friendly discipline. So, importante ito, teacher. Paggamit ng non-punitive at child-friendly discipline. Regular na self-reflection sa teaching strategies at classroom management at pakikilahok sa professional development activities and pakikipag-collaborate sa kapwa-guro para sa improvement. So, yun yung mga example or practices na nilagay ko sa TRF ko, teachers. So, teachers, mapapansin nyo, hindi ito listahan ng batas, kundi actual na ginawa ng guro. Malaking factor na lang kung mayroon kang may share talaga na batas. Pero, yung sa akin, hindi ko talaga na nalagay lahat ng mga batas na kailangan ilagay kasi hindi ko naman memorize yung iba. Pero okay na yun, teacher. At least actual na ginawa ng guro. Now, result. Dito mo sasabihin kung ano ang naging epekto ng mga ginawa mo. By staying true to existing regulation and ethical standards, ang naging result, mas naging responsable ka bilang guro, naging safe at positive ang learning environment, holistic development ng learners, and continuous growth mo as a professional teacher. So, key point to highlight sa Objective 7, teachers, tandaan nyo to, ipakita na alam mo ang ethics, pero mas importante na isinabuhay mo. Ipakita na nagre-reflect ka sa sarili mong teaching practice. Ipakita mo na updated ka at willing matuto. Ipakita na ang bata ang laging sentro, 'di ba? Student-centered. Laging sentro ng desisyon natin bilang guro. Kapag kumpleto ang context, practice at result, okay na yun, teacher. So, God bless teachers, and let's manifest na ibibigay ni Lord ang item na para sa atin this year. Pinagandaan natin to, pinaghirapan, at dasal ang ating puhunan. If may natutunan kayo sa video na to, follow me for more content about DepEd ranking. Next video, sasagutin na naman natin ang isa pang TRF objective or question. Bye, teachers!